Interpretation is perhaps the most difficult and time-consuming of these 4 steps. And yet, cutting Bible study short in this area can lead to serious error and faulty result. Talagang kailangan natin maglaan ng panahon dahil kung hindi natin dadaanan ang mahalagang hakbang na ito, mapupunta tayo sa kamalian at resulta ay ang pagkaligaw natin. Yan pong sinasabi po ni Apostol Pedro sa kanyang aklat 3:16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na sinisinsay ng mga di nakakaalam, ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapahamak din nila. So ayon sa diwa ng talatang ito, mga kapatid, kung ang Biblia ay magdadala sa atin sa liwanag o pagkaalam ng katotohanan, maaari din pala itong magdala sa atin sa pagkaligaw o kapahamakan. Kung ang salita ng Diyos ay isinulat para sa ikaliligtas ng tao, ang kaaway gagawa din ng paraan para hindi natin makuha ang tunay na mensahe ng Diyos sa atin. Ang resulta po nito ay kapahamakan sa buhay ng tao. Kaya siguro nakikita na natin, mga kapatid, ngayon na mahalaga nga ito. Kasi dalawa nga lang ang kahahantungan ng taong nagbabasa ng Biblia. Maliwanag na hindi lahat ng may hawak na Biblia, hindi lahat ng nagtuturo ng Biblia ay langit ang punta. Kasi po, pag hindi nag-ingat yung nagtuturo, ay malaki ang kanyang pananagutan sa Diyos. Kung hindi niya sinuri mabuti ang kanyang ituturo, ay yung mga nakikinig sa kanya maliligaw eh. May tinatawag po sa art of argumentation and debate na fallacy. At alam po ba ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, kung anong isa sa meaning ng fallacy? Isa sa meaning ng fallacy ay ano po, pangangatuwiran o papaliwanag na parang tama pero mali. At ang isa sa meaning ng fallacy, mga kapatid, ay mapanlin lang ito sapagkat para siyang mas magandang pakinggan ang paliwanag kaysa sa tuong mensahe at diwa na gustong ipakita ng sumulat. Ibig sabihin, ang sumulat merong sariling pakahulugan sa kanyang mga salita. Ang fallacy, pwedeng mas pagandahin ito pero naiba na ang mensahe. Kaya talagang deceiving po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya hindi tayo magtataka na kahit ni si Satanas ay gumagamit ng Biblia pero inililihis niya ang mensahe nito sa tamang kahulugan na dapat pakinabangan at makuha ng tao. Ay malaki po yung tendency, mga kapatid at mga kaibigan, na maligaw ang tao kung ang pag-aaral ay hindi nakabase sa tamang paraan ng pag-unawa. Ito nga ang nakakalungkot eh. Maraming mga tao ngayon na gusto nila yung madali lang maintindihan. Ayaw nila yung medyo malalim para sa kanila. Mali yun. Kasi hindi nila maintindihan eh. Kaya kung ano lang yung sinabi na napakadali, yun na yun. Sa mundo ng mga scholar, sa mundo ng mga nag-aral na Biblia, kahit na yung mga propeta, ay hindi ganun. Mas delikado yung pong mababaw kasi ang salita ng Diyos. Kailangan yung karunungan eh para maintindihan. Take note, kung ito ay kasing babaw ng akala natin ganun, ay hindi na kailangan yung Holy Spirit. Kaya nga may gabay ng Holy Spirit kasi ibig sabihin, mahiwaga ang salita ng Diyos. At lalo na ang mga nakasulat dito ay isinulat sa panahon na hindi na makatulad natin ngayon ang kultura.